Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan ang Serponian, Nessie, at Mantis Shrimp ay naging isa. Nagawa namang wasakin ni Momo ang mga palikpik ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng pag-alis ng tubig, ngunit nagawa pa din siyang atakihin ng Nessie gamit ang kanyang bibig. To the rescue naman si Ocaron kung saan nagawa nitong batasan ang katawan ng kanilang kalaban. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 25 at 26. Nagsimula ang chapter, kung saan natalo na ng tuluyan ang mga Serponian. Nang dahil sa pagkawasak ng katawan ng kanilang kalaban, ang tubig na nasa kanilang paaralan ay nawala na. Yakap-yakap ni Ocaron si Momo habang sila ay nakahiga sa sahig. Sinabi ni Ocaron na ang sahig ay napakatigas. Ito na siguro ang floorway. Sinambit ni Momo na maraming salamat floorway. Maraming salamat sa pagiging matibay mo. Nagtawanan ng dalawa at sinaad ni Ocaron na anong sinasabi mo habang sinambit ni Momo na hindi ko na alam. May bigla namang kumausap sa kanila na anong ginagawa niyong dalawa. Nang tignan nila kung sino ito, ay tumambad ang napakadaming estudyanteng nakatingin sa kanila. Sinabi ng isang student na magkapatong sila at parehong walang saplot. Pagkatapos nilang matalo ang mga Serponian, ay bumalik na sa normal ang kanilang paaralan. Sina Ocaron at Momo ay napasigaw sa nangyari, at mabilis na tumayo ang mga ito at tumakbo papalayo. Sinaad ng isang estudyante, na si Ayase at yung may salamin mula sa Class B ay nagyuyog-yugan. Sila ay tumakbo pababa ng hagdanan, habang si Shiratori ay nasa kanilang likuran, at sinusundan sila. May mga estudyante namang humahabol sa kanila habang sinasabi nila na ang mahinhin na si Miss Shiratori mula sa Class A ay wala ring damit pero bakit silang lahat ay nakahubad. Nang makalayo na ang tatlo, ay nagtungo sila sa school infirmary. Sinabi ng nurse na tatlo ba kayong nagtatangkang lokohin ako? Magsimula kayo ulit mula sa simula. Inaapi ba kayo? Ang tatlo ay may suot ng mga damit at sabay-sabay silang nagsalita na hindi ma'am. Ang nurse ay nakaupo at may hawak itong baton. Sinabi ng nurse sa kanila na sabihin nyo na lang, walang dahilan para itago pa dahil kakampi nyo ako at hindi ko kinukonsinti ang pambubuli. Nagpasalamat naman ang tatlo sa nurse, habang may isang matandang kalbo ang pumasok sa silid at sinabi, na Queen Sensei, may tawag para sayo sa staff room. Ang pangalan pala ng nurse ay Queen. Sinampal ng nurse ang makinis na ulo ng matanda at sinaad, na kalbo, sinabi ko na sayo dati na huwag buksan ang pintuan na yan nang hindi ko makatok. Humingi ng tawad ang kalbong matanda, habang sinambit ni Queen, na mukhang kailangan kang parusahin, ikaw na makintab na bola. Lalabas ng silid si Queen at bago ito tuluyang umalis ay sinabihan niya ang tatlo, na babalik ako sa loob ng 1 minuto, pwede kayong manatili dito hanggat gusto nyo. Nagpasalamat ang tatlo kay Queen, at nang makaalis na ito ay biglang nagpanik sina Momo at Shiratori. Sinambit ni Momo na ano ang gagawin natin. Nakita tayo sa pinakakakaibang sitwasyon. Sinaad ni Shiratori na paano na ang aking kasikatan, at ang inosente kong imahe. Tinabihan ni Momo si Ocaron at sinabi na ang mga alien na yon ay sobrang matitigas ng ulo, hindi mo ba naisip? Hindi ko kayang maulit yung ganoong pag-atake sa atin. Sinambit ni Ocaron na sa pagkakataong ito, ako ang target nila, mukhang gusto nila ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Tinawag ni Momo si Shiratori at sinaad na naisip ko lang, kailan mo pa nagagamit ang kapangyarihan ng Acro Silky. Sinabi ni Shiratori na nagising ang kapangyarihan sa gitna ng laban natin dahil ako ang napakahusay na itinalagang tagapagligtas ng mundo. Sinambit ni Momo na mukhang palaging nagbabago ang titulo mo, na ipasa sayo ang aura ng Acro Silky, kaya siguro posible yan. Sinabi ni Ocaron na pero kung ganoon nga, mataas ang posibilidad na hahanapin ka rin nila, Miss Shiratori. Bigla namang namula ang pisngi ni Shiratori at sinabi sa kanyang isipan na nangangamba si Takakura para sa akin. Sinaad ni Momo na nagawa niyong ipagtanggol ang sarili niyo dahil sa inyong yokai power, pero ang pagkakaroon ng kapangyarihan yan ay ginagawang target kayo rin nila, kakaiba, di ba? Kung gusto nila ang kapangyarihan ng yokai, bakit hindi na lang atakihin ang yokai mismo? Sinabi ni Ocaron na tama, sandali. Yun na nga, yun talaga ang punto. May argumento na kung ang mga alien ay may napakagandang siyensya at teknolohiya, bakit hindi pa sila umatake sa mundo?
Ako rin ay nagtataka na. Dahil may mga yokai, kaya hindi sila makagawa ng hakbang. At hindi lang sa Japan. May mga kwentong bayan tungkol sa mga espiritu at demonyo sa buong mundo. Sa madaling salita, ang mga yokai at demonyong ito ang nagpoprotekta sa mundo mula sa mga pag-atake ng alien. Kahit na may mga alien na siyensya at teknolohiya sila, hindi nila kayang talunin ang yokai, kaya kailangan nilang umatake sa mga espesyal na tao tulad natin. Upang pag-aralan tayo para makabuo ng siyensyang kailangan para talunin ang yokai, at sigurado akong sila ang mga nagnakaw ng nawawala kong bola. Masama to. Kailangan natin itong hanapin agad. Sinambit ni Momo na sobrang komplikado ng kwentong yan kaya nawala ako sa punto, ano ba ang talagang masama? Sinaad ni Shiratori na nakuha ko na ang mensahe, nasa mga kamay ko ang kapalaran ng mundo. Sinabi ni Okaron na sige, pwede mo nang sabihin na ganoon, habang sinaad ni Momo na pero ang mahalagang bagay ay nakita akong nakahubad. Sinambit ni Shiratori na huwag mo na akong paalalahanan. Ang realidad ay masakit. Sinaad ni Momo na anuman ang sabihin natin, walang maniniwala sa atin. Anong gagawin natin? Sinabi ni Shiratori na alam ko. Sasabihin ko na lang na ikaw ang nagpahubad sa akin, Momo Ayase. Sinabi mo nga sa akin na maghubad, pwede mo rin sabihin yan, Takakura. Sinambit ni Momo na sige na, ayos lang, gawin mo na. Sinaad ni Okaron na pero Miss Ayase, magiging masama ka, habang sinambit ni Momo na pagod na ako, nakakapagod isipin lahat ng mga dahilan na to. Bigla namang dumating ang mga kaibigan ni Shiratori at sinabi na okay ka lang ba? Ano ang nangyari? Sinambit ni Shiratori na ginulat niyo ako, habang sinaad ng kanyang kaibigan, na Momo Ayase, huwag mong sabihin na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Itinulak nila si Shiratori upang ilayo kay Momo, habang sinambit ni Okaron na teka muna, Miss Ayase, kung hindi ka makabuo ng paliwanag, ikaw ang magiging masamang tao sa lahat ng ito. Sinabi ni Momo na wala na akong pake. Ganun pa man, ipaliwanag mo muna kaya ang iyong sarili, Okaron, ano ang ginawa mo roon noong lunch? Sinambit ni Okaron na yun ba, sinubukan akong halikan ni Miss Shiratori bigla. Nagulat naman si Momo sa sinabi ni Okaron habang nagpatuloy itong nagsalita. Sinaad ni Okaron na totoo yan. Nagkatulakan kami at nahulog sa lupa nang makita mo kami, Miss Ayase. Sinabi ni Momo na anong ginagawa mo doon sa simula pa lang. Sinambit ni Okaron na nag-eehersisyo ako, tulad ng push-ups at iba pa, dahil gusto kong palakasin ang sarili ko. Sinaad ni Momo na bakit kailangan mo pang itago yan, habang sinabi ni Okaron na akala ko kung magiging malakas ako nang hindi mo nalalaman, magiging cool yun. Sinabi ni Momo na anong sabi mo? May pagkamapagmataas ka rin pala, Okaron. Sinambit ni Okaron na syempre, lalaki ako. Gusto kong isipin mo na cool ako, Miss Ayase. Sinambit ni Momo na ganun ba? Patingin nga ng iyong mukha, habang sinabi ni Okaron na pakiusap, huwag mo akong pagtawanan. Hindi maganda yan. Sinaad ni Momo na bakit naman? Bakit mo gustong isipin kong astig ka, habang sinambit ni Okaron na dahil ako ay isang lalaki? Sinabi ni Momo na anong kinalaman ng pagiging lalaki dito, habang sinaad ni Okaron na hindi ka pa ba kontento. Tama na. Aalis na ako at hindi ako magsasabi ng kahit anong bagay na magiging masama ang tingin sa'yo, Miss Ayase. Bigla namang tinawag ni Momo si Okaron at ang kanyang mga pisngi ay namumula. May sasabihin sana si Momo sa kanya, ngunit biglang dumating ang dalawang kaklase ni Momo. Sinabi ng mga kaibigan ni Momo na nandito lang pala kayong dalawa, habang sinambit ni Momo na ginulat nyo ako. Sinaad ng itim ang buhok na narinig namin na bigla kayong nawala sa gitna ng klase, habang sinambit ng blonde ang buhok na sinabi sa akin yan ni Kana, at nagpanik ako. Ang Kana na tinutukoy nila ay isa sa mga nakakita sa kanila noong magkasama sila na walang suot. Sinabi ng itim ang buhok na sinabi niya na niyayakap mo si Okaron na walang damit sa harap ng Class D. Nasa science lab kami noon, anong nangyari? Sinambit ni Momo na kahit nasabihin ko sa inyo, ay hindi niyo maiintindihan, siguro, ganoon lang talaga ang nangyari, habang sinaad ni Okaron na hindi ba masyadong malabo yan. Sinabi ng itim ang buhok na nakuha ko na, nalutas ko na ang misteryo. Kilala niyo ba ang isang tao sa Class D na ang pangalan ay Shiratori?
Sumagot si Momo na oo, habang sinambit ng kanyang kaklase, na sa aking investigasyon, natuklasan kong si Shiratori ng Class D ay wala ring damit kaya't napatunayan na mayroong love triangle na kinasasangkutan sina Momo, Okaron, at Shiratori. Sa madaling salita, ito ay isang malinaw na kaso ng pagtatalo para sa iisang lalaki. Nagkaroon ng nude gladiatorial combat, tama ba? Nung kausap ni Momo ang hipon, ito ay para matutong sumuntok siya at matalo niya si Shiratori. Si Momo ay kumikilos ng kakaiba at nagiging tahimik dahil nagseselos siya. Sinabi ni Momo na tumahimik ka. Hindi ako nagseselos. Sinadang blonde ang buhok kay Okaron na ikaw ang may kasalanan ng lahat habang sinambit ni Okaron na tumigil ka. Inilipat naman ang scene sa classroom ni Shiratori. Sinabi ng kanyang kaklase sa kanya na okay ka lang ba Aira? Ano ang nangyari? Sinambit naman ng isa na Miss Shiratori, kung kailangan mo ng tulong, gagawin namin ang lahat. Sinaad ni Shiratori na maraming salamat sa inyong lahat. Pinapasaya niyo ako ng labis, pero ayokong pag-usapan ang nangyari, mas magiging masaya ako kung hahayaan niyo na lang ito, pakiusap. Sinabi ni Shiratori sa kanyang isipan na humahanga ako sa taas ng aking sariling kasikatan, talagang masasabi ko. Ang lahat ng pinagsikapan kong palagwin ito ay nagbubunga sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong takbo para bang hindi nangyari ang buong insidente. Sinambit ng kanyang kaibigan na anong problema kay Momo Ayase. Sigurado akong siya ang may kagagawan nito. Si Momo Ayase ay nang-aabala kay Aira kamakailan tulad ng nangyari sa batya. Sinabi ng mga lalaki na totoo ba? Hindi makakaligtas si Momo Ayase sa ginawa niyang ito. Sino ba siya sa inaakala niya? Sinambit naman ng mga babae na siguro naiinggit siya sa iyong kagandahan, Miss Shiratori, hindi ba? Mukhang gagawin niya yan sa kahit sino basta't lalaki. Sinabi pa ng mga iba na narinig ko rin ang chismis na yan. Kumakalat ito kamakailan. Hindi ba't dapat natin siyang parusahan? Ipaalam sa lahat ang tungkol sa kanya. Matututo siyang huwag papaiyakin, ang ating Miss Shiratori. Labis namang nababahala si Shiratori sa mga sinasabi ng kanyang mga kaklase at sinambit nito na ako ang nagkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kaklase sa kanyang sinabi, habang sinaad pa nito, na mali ako sa ginawa kong yun, pakiusap, huwag na lang kayong magsalita ng masama tungkol kay Momo Ayase. Si Shiratori ay umalis ng kanilang classroom habang sinabi ng kanyang mga kaklase na anong nangyayari sa kanya. Si Shiratori ay nagtungo sa labas ng kanilang paaralan upang magpahangin. Sinabi niya sa kanyang sarili na nagkamali ako. Paano na ngayon ang kasikatan ko? May bigla namang kumausap sa kanya na anong ginagawa mo dito. Si Shiratori ay nagulat habang ipinakita na ang nagsalita pala ay si Momo. Sinabi pa ni Momo na mukhang naguguluhan ka pa rin, ano? Sinambit ni Shiratori na tumahimik ka. Anong gusto mo, habang sinaad ni Momo na wala naman. Ano nang nangyari? Nakabuo ka ba ng nakaka-convince na kwento? Sinaad ni Shiratori na medyo ganun nga at ngayon ay ayaw na ng lahat sa akin. Sinabi ni Momo na ngayon ay nag-iisa ka, ang mga taong yan ay kadalasang sumusunod sa'yo na parang mga dumi ng goldfish. Sinambit ni Shiratori na ipagpaliban mo na yan, pwede ba? At maaari bang umalis ka na? Magkaaway tayo, alam mo yan. Sinaad ni Momo na hindi mo ginawa, di ba? Ang pagsabi ng masama tungkol sa akin. Sinabi ni Shiratori na oo, ginawa ko yan. Sinisi ko ang lahat sayo. May problema ka ba doon? May bigla namang nakita ang dalawa na hindi nila inaasahan. May isang nilalang ang nagsalita na hindi ko pwedeng iwanan na lang ito at umalis, kailangan kong kumita para sa kapakanan ng pamilya ko. Ang nilalang na nagpakita sa kanilang harapan ay ang mantis shrimp. Agad na nag-yokai form si Shiratori at sinabi na ang halimaw na yan ay patuloy na hinahabol tayo. Itinapat naman ni Momo ang kanyang mga palad sa halimaw at sinabi na nakakadiri. May tumutulong puting likido sa kanya. Sinambit ng mantis shrimp na Chiquitita, you and I cry. Pagkatapos bigkasan ng mantis shrimp ang paborito niyang linya, ay bumagsak ito sa harapan ni Momo at Shiratori. Tinanong ni Momo na kung okay lamang ba ito, habang biglang nagkaroon ng flashback sa nakaraan ng mantis shrimp. Ipinakita na ang mantis shrimp ay nasa isang lugar sa ilalim ng tubig.
May isang bata ang kamukha niya na umiiyak, at ito ay ang kanyang anak na may pangalang Chiquitita. Ang mantis shrimp ay umiiyak din, at tila nagpapaalam ito sa kanyang anak na si Chiquitita na aalis. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan ito ay nakahiga at puno ng benda. Sinabi ng mantis shrimp na nasaan ako, habang bigla niyang nakita sa kanyang harapan sina Momo, Ocaron, Shiratori at si Seiko na may hawak na baseball bat. Sinambit ni Momo, nakita mo na Granny. Siya ay isang alien, habang sinaad ni Seiko, na parang hindi naman, sigurado ka bang hindi ito isang kappa? Ang kappa na sinasabi ni Seiko, ay isang mythical creature sa Japan, na isang pagong na may mga kamay at paa. Sinabi ni Momo, na nagbibiro ka ba? Nandyan na ang alien sa harapan mo, at hindi mo pa rin ito pinaniniwalaan. Sinaad ni Seiko, na sinasabi ko sa'yo, hindi yan alien, isa yang kappa, habang sinabi ni Ocaron, na sa totoo lang, may ilang tao na mag-aakusa na ang mga kappa ay mga alien. Sinambit ni Shiratori, na anong gagawin natin sa kanya. Nabendahan na natin siya, pero baka subukan niya tayong atakihin ulit. Bigla namang kumilos ang mantis shrimp, na ikinabahala ng lahat. Sinabi ni Momo, na mas mabuting huminto ka dyan. Ang lola ko ang kasama namin sa pagkakataong ito. Tinitigan ng mantis shrimp ang pagkain na nasa kanyang tabi, habang sinambit ni Momo, na hindi namin alam kung anong kinakain ng mga alien, kaya't gumawa na lang kami ng curry para sayo, hindi mo naman kailangang kainin kung ayaw mo. Bigla namang napaluha ang mantis shrimp at sinabi, na ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong klase ng medikal na atensyon o tinrato ng ganito kabuti, sinisiguro ko na hindi na ako muling susubok na saktan kayo. Dito na natatapos ang chapter 25 at 26 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.